sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Huwag na pakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 28, 2026. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Bryce Hernandez at dalawa pang dating DPWH Bulacan engineers nagain ng not guilty plea sa kasong graft. Kauna-unahang BARM election sa March 30, ipinagpaliban ng COMELEC. Pangamba sa nakamamatay na Nipah virus, pinawi ng DOH sa gitna ng outbreak sa India. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Malacanang, hindi maglalabas ng medical bulletin ukol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anti-political dynasty bill, kumpiyansang may papasa bago ang pagsusumite ng mga certificate of candidacy para sa halalan 2028. At sa balitang showbiz, Anthony Jennings nagsimula ng mag-shooting ng bagong project sa Amerika. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Naghain ng not guilty plea sa 4th Division ng Sandigan Bayan si dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez at dalawa pang co-accused ni dating Senador Bong Revilla Jr. sa kasong graft. Kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong halaga ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Itinakda ng hukuman sa pamumuno ni Associate Justice Michael Musni ang February 13 para sa stipulation of facts, paglilista ng mga witnesses at mga pagmamarka ng ebidensya. Sa February 19 naman, isasagawa ang pre-trial para sa mga na-arraign na akusado. Humiling naman si Revilla na kasalukuyan nakakulong sa Quezon City Jail sa Payatas na ilipat siya sa Camp Crame dahil sa umano'y security concerns. Ayon sa Office of the Ombudsman, umano'y nagsabwatan ng mga akusado para sa 76 milyong pisong pondo para sa flood control project na hindi naman ipinatupad kahit idineklarang tapos na. Sa ikatlong pagkakataon, hindi na matutuloy sa darating na March 30, 2026 ang kauna-unahang sanang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, napagdesisyonan ng COMELEC Anbank na ipostpone na muna ang eleksyon dahil kulang na sa panahon ng komisyon para paghandaan ito. Aniya, hanggang ngayon kasi hindi pa epektibo ang batas sa pagsasapinal ng petsa ng eleksyon sa 30 ng Marso kahit pirmado na ng BARM Chief Minister ang BARM Redistricting Law. Pangatlong beses na itong naudlot, una noong May 12, 2025 midterm elections at pangalawa noong October 13, 2025 dahil sa hindi malinaw na districting law na susundin. Kaugnay nito, kanselado na rin ang lahat ng BARM election timeline ng komisyon, kabilang ang nakaschedule sanang simula ng election period at gun ban ngayong Miyerkules ng gabi. Automated election po tayo and therefore sinabi namin, postpone ang halalan sa March 30 at ito po ay maghihintay kami ng isang batas mula sa ating Kongreso na mag-fix ng bagong date kung kailan isasagawa ang ating halalan. Nanindigan ng palasyo na hindi na kailangan maglabas ng medical bulletin kaugnay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kamakailan lamang ay na-diagnose ng diverticulitis. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy na bumubuti ang kalagayan ng Pangulo. Dagdag pa niya, mas mapagkakatiwalaan umano ang direktang pahayag ng Pangulo tungkol sa kanyang nararamdaman at hindi sa anumang hindi reliable na source. Nilimitahan muna ng Pangulo ang ilang public engagements matapos ilagay sa medical observation noong nakaraang linggo dahil sa diverticulitis o pamamaga ng mga pouch sa dingding ng large intestine. Sa ating pagkakaalam
pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, medical bulletin? Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Formal nang nanumpa si Police General Melencio Nartates Jr. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang ganap na hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, bagamat may pinagdadaanan sa kalusugan, nagpahayag ng pagbati at buong suporta ang Pangulo kay General Nartates para sa kanyang pamumuno sa hanay ng kapulisan. Kinilala rin ang Pangulo ang naging papel nito sa kapulisan at seguridad ng bansa. Matatandaang naantala ang formal na promosyon ni Nartates matapos ipagpaliban ng kanyang sinundan na si Nicolas Torre III ang pagtatapos sa serbisyo sa gitna ng mga isyong kaugnay ng kanyang pagkakatanggal sa pwesto noong Agosto. Kinilala rin ng Pangulo ang mga mahalagang papel ng ginampanan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bansa. Halos 4 na dekada nang nakasulat sa konstitusyon ng Pilipinas ang ukol sa anti-political dynasty pero hindi ito maayos na napapatupad sa bansa, lalo't kaliwat kanan ang magkakamag-anak na nakaupo sa pwesto. Ngayon, mukhang may paggalaw na ang Kongreso patungkol dito para tuldukan ang mga pamilyang kapit na kapit sa kapangyarihan. May balitang A to Z, si Stanley Gahete. Formal nang sinimula ng 20th Congress ang deliberasyon sa matagal nang naantalang anti-political dynasty bills. Pinangunahan ng House Committee on Suffrage ang mga pagdinig nitong Martes. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 21 panukala ang inihain ng mga mambabatas para limitahan ng mga political dynasty sa bansa. Layon ng mga panukala na putulin ang pagpapasa ng kapangyarihan sa loob ng isang pamilya. Ayon sa ilang mambabatas, malaking pag-usad ito, lalo na't kaliwat kanan ang isyu ng korupsyon, lalo na sa infrastructure projects. Because of the current situation that we are in right now, the issue on the flood control, etc., involving several politicians and families even, the call for a anti-political dynasty provision has now gained unprecedented momentum. Sinusuportahan naman ang panibagong pagsulong na ito ni Senator J.V. Ejercito. Bagamat mula siya sa isang political dynasty. More than 112 million Filipinos right now. I believe that there are a lot of Filipinos who are willing to serve, who want to serve, who have the capability to serve but doesn't have the means. Wala silang funds, wala silang machinery, wala silang name recall. No? So without these three, it's impossible for you to be elected, especially on a national position, national level. Sa datos ng Philippine Center for Investigative Journalism, mahigit kalahati ng mga posisyong politikal sa bansa ang hawak ng dynasties. 113 sa 149 na mga lungsod sa bansa ay pinatatakbo ng dinastiya. Noong May 2025 elections, 78 sa 156 na party list groups ay galing sa political families. 36 sa 54 na party list groups sa nakaraang 19 Congress ay may hindi bababa sa isang nominee na kabilang sa political family. Sa ilang probinsya, halos isang apelyido na lang ang nasa balota. Kumpiyansa naman ang Malacanang na maipapasa ang anti-political dynasty bill bago ang paghahain ng certificates of candidacy para sa 2028 elections. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, posible ito basta makatotohanan ang mga probisyon. Palagay ko, basta hindi masyado extreme, the idea is to move the needle, so to speak. Dapat may mapasa tayong version ng anti-political dynasty. Pinag-aaralan ngayon yan ng both House, Senate at ng Office of the President. So tingnan natin. Pero priority yan. Nauna nang nanawagan ng Pangulo sa Kongreso na unahin ang pagpapasa ng anti-political dynasty bill. May 1.5 taon na lang bago ang filing ng candidacy para sa halalan sa 2028. Kung tuluyan na nga ang puputulin ng mga dinastiya, kailangan ng sapat na panahon para mailatag ang guidelines at para sa edukasyon ng mga botante.
Mag-aanim na taon matapos ang bangungot ng COVID-19 pandemic, pinangangambahan naman ng ilan ang pagpasok at pagkalat sa bansa ng Nipah virus. Mas nakamamatay kasi ito ayon sa World Health Organization at wala pang bakuna laban dito. Pero pagtitiyak ng Department of Health, walang kaso nito sa Pilipinas sa kasalukuyan at nakahanda sila para hindi ito makapasok sa bansa. May balitang A to Z si Naomi Almuhano. Sariwa pa sa alaala ni Bert ang takot at pagsubok na dinulot ng COVID-19 na nagparalisa sa buong mundo noong 2020. Aniya, sa dami ng pagsubok at pinagdaanan mula sa sakit na ito, hindi niya lubos maisip kung sakaling magkakaroon muli ng pandemya at titigil muli ang takbo ng mundo. Hindi po makalabas, tsaka limit lang po yung nakakatakot din po na magkasakit, ganun. Muli kasing nangangamba si Bert dahil sa napapabalitang Nipah virus outbreak sa West Bengal, India. Lalo pat mas mataas ang fatality rate nito kumpara sa COVID-19. Babalik na naman po yung yung trauma sa yung naging pandemic sa atin, ganun. Sa pamilya, baka magkasakit o ano man. Hindi ka na makatrabaho, ganun. Ayon sa World Health Organization at Centers for Disease Control and Prevention, nasa 40 hanggang 70 to 75% ang fatality rate ng Nipah virus. Sa India, kinumpirma ng Ministry of Health and Family Welfare ng kanilang gobyerno na 2 na ang nagpositibo sa Nipah virus disease na naitala mula West Bengal noong December 2025. Habang nasa mahigit 100 tao na hinihinalang kaso ng virus ang nagnegatibo matapos itest at i-monitor sa kabila ng pagiging asymptomatic. Sa kasalukuyan, nagkakaroon ng seasonal outbreak sa mga bansang Bangladesh at India. Ang Nipah virus ay sanhi ng isang zoonotic disease na ibig sabihin ay nagmumula sa hayop. Karaniwang mga paniki ang pinanggagalingan nito, ngunit maaari ring mahawa ang mga hayop tulad ng baboy at kabayo. Unang nakitang Nipah virus sa Malaysia noong 1998 at nakarating din sa Singapore noong 1999. Una naman itong naitala sa bansa noong 2014 sa Sultan Kudarat, kung saan nagkaroon ng 17 kaso, sanhi ng pagkain ng karne ng kabayo at paglapit sa taong may sakit. Karaniwang sintomas ng Nipah virus ang trangkaso, mataas na lagnat, pananakit ng ulo o pagkahilo, ubo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at hirap sa paghinga. Kaya kung nakararamdam ng mga ganitong sintomas, payo ng Department of Health, agad na magpatingin sa mga eksperto, lalo na kung nakakain ng karne ng may sakit na hayop o di kaya na may close contact sa infected patient. Ayon sa ahensya, hindi na nakita pang muli sa bansa ang Nipah virus, pero payo ng DOH sa publiko. Makakaiwas po tayo sa Nipah virus sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga paniki o iba pang hayop na may sakit. Pinakamainam na kumain ng karne na aprobado ng ating National Meat Inspection Service o NMIS at palaging lutuin ng maigi ang pagkain. Tiniyak din ng ahensya na nakahanda sila para maiwasang makapasok ito ng bansa. Paalala pa ng Health Department sa publiko, maging tapat sa kanilang e-travel forms at ilahad kung may nararamdamang sintomas o sama ng pakiramdam. May isolation facilities at health protocols ding nakahanda ang ahensya. Patuloy na nakabantay ang DOH sa pamamagitan ng Epidemiology Bureau. Patuloy ang pagbabantay ng DOH Bureau of Quarantine sa lahat ng paliparan at pantalan sa bansa. Habang ang ilang airport sa Asia gaya ng Thailand, Nepal, Taiwan at Hong Kong naghigpit na sa kanilang health screening para sa mga biyaherong galing India. Sa kasalukuyan, wala pang bakuna o anumang lunas kontra Nipah virus, tanging pag-iingat, pag-monitor sa sintomas at pahinga lang ang mga paunang remedyo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almuhano. Kinuwestiyon ni Senate Committee on Public Services Chairperson Raffy Tulfo ang Maritime Industry Authority o MARINA kung bakit pinayagan pa ring mag-operate ang Allison Shipping Lines sa kabila ng 32 maritime incidents mula 2019. Ang Allison ang may-ari ng MV Tricia Kirsten 3 na lumubog sa karagatan ng Basilan noong Lunes ng madaling araw. May sakay na humigit sa 300 katao ang ferry kung saan hindi bababa sa 18 ang mga nasawi habang 10 pa ang nawawala.
Gate ni Tulfo, bakit pinayagang mag-operate at bakit hindi ni-review at sinigurong ligtas pumalaot ang barko at may maayos na training ang mga tripulante. Gate pa ng mambabatas, hindi sapat ang suspension lalo't dapat may managot. Pero guit ng Marina, may mga ipinataw ng parusa sa mga nakaraang insidente. Tuloy naman ang investigasyon ng Philippine Coast Guard at iba pang otoridad hinggil sa nangyaring insidente. This is really unacceptable. Dapat meron talaga managot dito. Kulang po yung suspension. Kung pwede, dapat may makulong. The 32 mentioned incidents or accidents of their ships since 2019, we have the categories of the incidents which is less serious, serious, and very serious. Ito pong nangyari ngayon, na nabanggit nyo kanina, yung sa Basilan, this is a very serious kasi meron pong namatay. The sanctions here, yun po, nag-suspend na kaagad. Pumanaw na ngayong Miyerkules, January 28, ang tinaguriang longest-serving at pinakabatang spokesperson nang siya'y ma-appoint sa pwesto. Si former Commission on Elections spokesperson James Jimenez sa edad na 52. Binigyang pugay ng komisyon ang naging kontribusyon ni Jimenez sa ahensya, partikular ang serbisyo nito sa ahensya at bansa ng may integridad, katiyakan at dedikasyon. Kinilala rin ng komisyon ang pagiging tulay ni Jimenez para maipabatid ang mga impormasyon at mapatatag ang komunikasyon sa pagitan ng COMELEC, media at publiko. Nagsilbi si Jimenez bilang COMELEC spokesperson simula July 2006 hanggang Setyembre 2022 at Director 4 ng Education and Information Department ng ahensya. Pero bukod sa husay nito sa tungkulin, ayon sa komisyon, kahanga-hanga rin ang kanyang pakikitungo sa mga katrabaho. Wala pang detalye sa sanhi ng pagkamatay ni Jimenez. Nakikiramay po ang buong A to Z sa pamilya at kaibigan ng dating tagapagsalita. Sa panahon na kinakailangan ng boses ng COMELEC ay naandyan siya upang ipaliwanag ang mga nangyayari sa COMELEC at ipaliwanag yung mga dapat maintindihan ng ating mga kababayan. We will surely miss Director James Jimenez. Matalos-matalo ang piso kontra dolyar nitong mga nakaraang linggo. Bumalik na sa 58 pesos and 74 centavos. Ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas tumaas ito ng 0.345 sentimo kumpara sa naitalang rate na 59 pesos nitong January 27. Magugunitang naitala ang paghina ngayong unang buwan ng 2026 ang piso matapos ang pansamantalang paglakas nito noong Disyembre dahil sa pagdagsa ng remittance mula sa mga Pilipino abroad. Nagse-celebrate ngayon ang married celebrity couple na sina John Prats at Isabel Oli ng kanilang 13th anniversary. Sa Instagram, nagbahagi ng nakakakilig na mensahe si John Prats para sa kanyang asawa kasabay ng kanilang wedding photos. Mababasa rin ang very sweet message na happy anniversary cupcake, I love you at walang iwanan. Patunay na sa 13 taon ng kanilang pagmamahalan, hindi nawawala ang pag-unawa at walang sawang pagpili sa isa't isa araw-araw. Matatanda ang May 2015 nang ikinasal sina John at Isabel at nito lamang nakaraang taon ay nag-renew ng vows kasama ng pagdiriwang ng kanilang 10th year wedding anniversary. Marami naman ang bumati at nag-share ng positive words at wishes para sa married couple. Susunod, Attorney Topacio, iginiit na isang political coercion ang hindi pagtanggap ng House SecGen sa ikatlong impeachment complaint laban kay PBBM. At hindi bababa sa 90 sugatan matapos tamaan ng kidlat ang isang isinagawang rally sa Brazil. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang halos 71 milyong pisong halaga ng pinaghihinilaang marijuana sa isang buy-bust operation sa Bonggao, Tawi-Tawi nitong Lunes. Arestado ang isang
national at isang dating chairman ng Sangguniang Kabataan o SK. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency BARM Region, isinagawa ang operasyon sa isang hotel sa Barangay Pasyagan, Bonggao. Nakumpiska sa operasyon ng iba-ibang anyo ng marijuana at drug paraphernalia. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng Bonggao Municipal Office Station or Police Station ang mga sospek at sumasailalim sa inquest proceedings habang kakasuhan ng mga nahuli ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kulong na yan! Duda ang abogadong si Ferdinand Topacio na uusad ang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, malabnaw ang naturang mga reklamo at hindi umano dapat pagkatiwalaan ang complainants sa likod nito. Ang balitang A to Z hatid ni Kim Salinas. Tinawag na political coercion ni Atty. Ferdinand Topacio, deputy spokesperson ng PDP laban, ang hindi pagtanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi formal na naihain ang reklamo noong isang linggo dahil nasa ibang bansa si Secgen Cheloy Garapil. May mga empleyado naman doon. Mayroon namang silya, may mesa, may computer, may aircon. Ibig sabihin, hindi naman dinala ni Atty. Garapil yung tanggapan doon sa Taiwan. Nandun naman yung office. Halatang-halata naman po na talagang iniipit lang nila kasi ang gusto nila, ang umasenso lang, yung first impeachment na para sa akin, with all due respect, to a brethren in the profession is very flimsy. Duda si Topacio sa unang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ni Atty. Andre De Jesus sa Kamara. Meron pa pong doubt as to the origin ng complaint because this is a lawyer who in the past defended the First Lady. So, very doubtful at saka manipis po. Hindi rin tiwala si Topacio sa ikalawang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain ng Makabayan Bloc sa Kamara. Ito'y matapos makitang nakikipagpulong ang Makabayan Bloc kay House Speaker Faustino D. Alam niyo naman ang Makabayan very malleable yan. The Makabayan Bloc belongs to the malleable opposition, ready to coalesce with the majority. Basta may benepisyo sila. Sagot ni Kabataan Party List Representative Rene Co sa patutsada ni Topacio, hindi kami pinagbigyan. May bantangang iisnabin ang impeachment complaint ng taong bayan na may 36 complainants. Kung hindi lang na-pressure ang liderato ng Kamara dahil sa galit ng publiko, baka hindi pa rin tinanggap ang complaint nitong Lunes. Na-refer na sa tanggapan ng House Speaker ang dalawang impeachment complaints laban sa Pangulo. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jerbil Luistro, iko-consolidate ang dalawang complaint bago ito dinggin ng komite at pagkatapos ay magsisimula na ang one-year bar rule sa paghahain ng iba pang reklamo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sinabi ng Malacanang na hindi pa napag-uusapan ng legal team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung tatanggapin nito ang posibleng imbitasyon ng House of Representatives para dumalo sa mga impeachment deliberations. Inalabas ng palasyo ang pahayag matapos sabihin ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na maaaring imbitahan ang Pangulo kung mapatunayang sufficient inform and substance ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hinahayaan muna ng Malacanang ang proseso ng Kamara. Sa ngayon, hindi bababa sa dalawang impeachment complaint na ang naisampa laban kay Marcos Jr. kaugnay ng umano'y papel niya sa pagpapasa ng 2025 national budget na sinasabing may mga questionable insertions at sa maanumalyang flood control projects. Tingnan po natin, tingnan po na ang trabaho po muna ng House of Representatives kung patungkol po sa sufficiency in form and substance na nasabing mga complaints or rather impeachment complaints at hintayin lamang po natin kung magkakaroon at magbibigay po sila ng impetasyon sa ating Pangulo. Didinggin na ng House Committee on Ethics and Privileges sa susunod na linggo
ang mga akusasyong inihain laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ayon kay Committee Chairperson JC Abalos, tatalakayin ng panel ang mga paratang ni Barzaga na umano'y panunuhol laban sa kapwa niya kongresista. Gayon din ang kanyang mga pahayag tungkol sa yumaunang mambabatas na si Romeo Acop. Tiniyak naman ni Abalos na obligadong dumalo sa pagdinig si Barzaga para mabigyan siya ng pagkakataon at mga nagreklamo na maghain ng kanilang mga ebidensya. Habang nilinaw ni Abalos na posible ang pinakamabigat na sanksyon kabilang ang pagkakatiwalag ni Barzaga sa Kongreso. Kung babalikan po natin ang naging privilege speech ng ating kasamahan sa Kongreso, of course, kasama po dyan yung allegations of bribery, and of course, some remarks as regards to our deceased member. Yun po ang mga bagay ata na tatalakayan next week. But of course, ayoko rin pong pangunahan ang mga complainant dahil binigyan po natin ng pagkakataon ang lahat na mag-submit ng kanilang mga ebidensya dahil inilatag lamang po ito sa floor. Planong maghain ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng ethics complaint laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa umano'y matagal na hindi pagpasok nito sa Senado. Ayon kay Trillanes, tuloy-tuloy pa rin umano ang pagpondo ng gobyerno sa tanggapan ni de la Rosa sa kabila ng kawalan nito sa mga sesyon. Anila, binibigyan pa nila ng panahon si de la Rosa sakaling magbago ito ng isip at muling gampanan ang tungkulin. Kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Legal Counsel ito. Samantala, posibleng ipatigil ang sweldo ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nga sa matagal niyang pagliban sa Senado. Ayon naman ito kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Sinabi ni Lacson na tinitingnan ng Senate leadership ang posibleng pag-amyenda sa Senate rules para ma-hold ang sweldo ng senador. Matatandaang hindi na dumadalo si De La Rosa sa mga plenary session mula noong November 11, 2025 matapos umugong na may inilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay ng war on drugs noong Duterte administration. Nagsagawa ng kilos protesta ngayong Miyerkules ang grupong Filipinos Do Not Yield Movement sa harap ng China Embassy sa Makati City para kondinahin ang patuloy na agresyon na ginagawa nito sa West Philippine Sea. Sinunog ng mga nagpoprotesta ang effigy na mukha ni Chinese President Xi Jinping at iginiit na hindi dapat konsintihin ng pamahalaan ang ginagawang pambubuli at pananakot ng bansang China. Anila, dapat aksyonan ito hanggat maaga pa para hindi pa ulit-ulit na gawin sa sariling teritoryo ng Pilipinas. Dagdag pa ng grupo, apektado na ng soberanya ng bansa, maging ang mga mangingisda at karaniwang mamamayang Pilipino. Kinondena din ng grupo ang ilang politiko na patuloy na ipinagtatanggol pa rin ang China kahit marami ng insidente ng pananakot at panggigipit sa mga Pilipino. Itag as persona ng karatas dahil sa ginagawa nilang pambubuli, pananakit. Umabot sa 89 na katao ang nasugatan matapos tamaan ng kidlat ang isang isinasagawang rally sa Brasilia, Brazil. Libo-libo ang nagtipon sa protesta para ipahayag ang suporta sa dating Pangulong si Jair Bolsonaro na hinatulan noong nakaraang taon ng 27 taong pagkakakulong dahil sa umano'y pangunguna sa nabigong kudeta matapos ang pagkatalo niya sa re-election. Sa video, kita na biglang napahinto ang rally matapos ang isang matinding kidlat at malakas na kulog. Agad namang rumisponde ang mga ambulansya at firefighter vehicles matapos ang insidente. Sa aming pagbabalik, Today Philippines, Tomorrow the World. Anthony Jennings nasa Amerika para sa isang international project. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z.
kanya-kanyang landas sa mga celebrity ngayon para sa ikabubuti ng kanilang career. Isa na rin dyan ang kapamilya actor na si Anthony Jennings na nagsisimula ng gumawa ng pangalan abroad. Ang chika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Anthony Jennings goes abroad. Nasa Los Angeles, California, USA ngayon ang kapamilya actor na si Anthony Jennings para sa shooting ng kanyang first international series na Nurse the Dead. Ibinahagi yan mismo ng Star Magic sa kanilang social media bilang update sa mga fanay ni Anthony. Hindi sinabi ng kapamilya agency kung anong specific project ang ginagawa ng aktor, pero ito nga yung Nurse the Dead. Base na rin sa mga post ng ilang California-based Pinoy actors gaya ni Ruby Rodriguez. Makikita nga sa post ni Ruby sa IG si Anthony na naka-hospital outfit. Ang Nurse the Dead ay isang horror comedy series tungkol sa isang bagong boss sa most haunted ward ng ospital na nakakakita ng mga kaluluwa. Bukod dyan, ilan pa sa chika na makakasama ni Anthony at Ruby ay ang tinaguriang iconic kontrabida na si Princess Punzalan. Maliban sa Nurse the Dead, bibida rin si Anthony sa kanyang unang international film na Mother Maybe. Matatanda ang March last year nang ibalita siya ng isang international entertainment website na Variety dahil sa kanyang mga ganap on acting. Way to go, Anthony! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ayaw na ayaw natin ang nalalagay sa alanganin o di kaya ay napapahiya. Kaya't kahit anong mangyari, dapat wala talagang makahalata. Narito ang nakaka-GV na video. Okay kayo? Okay ba? Wala naman talaga nakakita. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya, ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa American actor at director na si Jared Leto. Sabi niya, "Sumubok ka at magkamali, pero huwag kailanman tumigil sa pagsubok." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!